Ayan, samahan niyo ako at ipapasyal ko kayo dito sa Charlottetown. Sunday ngayon, kaya wala akong masyadong ganap, and inilibot ko kayo dito sa Charlottetown para makita nyo kung anong meron dito sa lugar namin, para if ever na gusto nyo mag-aral sa Holland College, sa Charlottetown, or sa dito Prince of Wales Campus, ito yung dadatnan nyo. Let's go. Chill lang na ride. Yan. So paglabas namin ng apartment, eto na, roundabout na kagad yan sa unahan. Hindi na ako masyado muna magsasalita para hindi nakakahingal. Malapit lang KFC dito sa amin, pwede nakarin. Anong oras na ba? 2:00 ngayon dito. Gusto ko sana magdala ng sasakyan para mas mabilis ko kayo may ikot. Kaso may mga dadaanan tayo sa downtown na parang one way ganyan, hindi nyo may enjoy, kaya magbabike tayo. Yan, tawid tayo. Tawid tayo dun sa kabila. Mamaya magpapalit tayo ng battery kasi hindi ko napansin na 34% na lang pala tong battery na dala ko na nakakarga. So palitan natin siya mamaya. So tatawid tayo. Ayan. Usually kasi pag tatawid ka sa ganito, kailangan bumaba ka sa bike mo. Yun yung tama. Pero minsan yung iba hindi na bumababa sa bike. Minsan guilty din ako sa ganun. Okay, so dito tayo. Di na tayo tatawid sa actually pwede pala tayo dun dumaan sa sa may Hillsboro, kaso baka mapalayo pa tayo. So dito na lang tayo dumaan. May shortcut dun. Ito yung KFC sa kaliwa ko. Tapos yung straight na daanan na yan, papunta yan, may tagas yan papuntang Holland College. So yan, dito tayo sa gilid lang tayo dadaan para safe. Ito ang Riverside Drive. Ipupunta ko muna kayo sa madadaanan natin yung Queen Elizabeth Hospital. Tapos iikot tayo
pa Holland College, tapos downtown. Tapos papakita ko na rin yung mga groceries dito, kung anong mga meron, anong mga groceries meron dito sa Charlottetown. Ayan, sarap pag bike. Maliit lang yung Charlottetown, kaya kumbaga lahat ng mga pupuntahan mo sobrang accessible. Hindi kailangan ng mga malalayong biyahe, walang traffic. Lahat nga pwede mong i-bike kung gusto mo lang mag-bike Ayan, dito tayo dadaan lang sa gilid. Ayan, shared pathway, pwede maglakad dito, pwede rin ang bike. So, dito tayo. Tapos mamaya tatawid tayo sa kabila. Sa kabilang side naman tayo, doon sa may stoplight yata, or ay hindi, doon pa sa unahan pa. Hindi pa ba tayo low bat? Hindi pa, 29%. So i-monitor lang natin yung battery natin para hindi tayo makat. Subscribe pala kayo sa channel ko Itatry ko mag video ng mga kung ano-ano. Alam nyo, nung bata-bata ako, hindi ko pinangarap na mga ibang bansa, kasi may mga kakilala ko na yung mga tatay nila or nanay nasa ibang bansa, and parang ayoko ng ganun. Gusto ko sama-sama lang. Tapos nung 2015 nakapasok ako sa isang company sa may Mall of Asia bilang isang US payroll practitioner, kasi galing ako ng IBM na galing din ako, may pinanggalingan din ako na payroll din yung work ko. So natanggap ako and pinadala nila ako sa US. Ng mga 3 months yata, ganyan, kung tama yung pagkakatanda ko. Yon 2015 sinend kami, isa kaming team. Ang gagawin namin, kukunin namin yung process sa US, tapos dadalhin namin dito sa Manila. So, isang team kami. Tapos pagdating namin dun sa US, sa New York kami, New York yan, may mga na-meet kami dong mga Pilipino na sila yung nagpapasyal sa amin kung saan saan. Tapos pag may mga gathering ng mga Pinoy, sinasama kami, kasi ano din yun parang April yata kami, basta summertime, kaya masarap gumala nun. Then nakita ko sa mga buhay nila dun, parang sobrang simple lang. Yung kahit may mga edad na sila, tatrabaho sila sa Walmart, kumbaga walang discrimination pagdating sa work. Sabi ko parang ang sarap naman. Tapos uwi sila ng hapon, may time pa silang maglakwatsa, kasi kumbaga hindi naman inaabot ng ilang oras sa kalsada yung biyahe, kaya ang dami pa nilang time para makapag-bonding family. So doon ko na-realize na parang ayos gusto ko rin na makapag-migrate din. Ang target ko talaga US kasi yung visa ko 10 years. So hanggang 2025 ko pa siya magagamit. Kaso nga lang, nagsisearch ako ng mga available ways
para makapag US. Kaso wala eh. Sobrang liit ng chance. Tapos kapag mag-aaral ka naman, mahal din. Ngayon nagtry ako ng Canada, at ang nakita kong pathway nung una, express entry. Di nagtry ako, nag-simulate ako ng possible points na makukuha ko. Nag ano nga din ako eh, west, yung ECA, kumuha din ako nun. So ang lumabas 3 years bachelor's degree, pandagdag points ka sana yon. Ngayon nung tinest ko na yung possible na magiging score ko, sobrang baba. So walang chance din kung express entry. Di X na si express entry. Nag-try din naman ako ng maghanap ng employer. So ang dami kong pinasahan ng resume ko, kaso wala ni isang tumawag. Kasi syempre yung work experience ko hindi siya pasok dun sa in-demand jobs na nire-recruit ng Canada mula sa Philippines, like yung mga skilled jobs, welders, truck drivers, butchers, yung mga ganon. Layo ng work experience ko, so X din. Ang isang option ko na lang talaga, international student. Kaya yun yung kinuha ko. Ang problema ko naman sa international student na pathway, wala akong budget. Kasi ang mahal, kumbaga milyon ang kakailanganin. 17% battery. Ito nga pala yung QEH. Ayan, nasa kaliwa natin, QEH. Okay sa kanila. Yun nga lang problema dito sa Canada, kulang yung mga doctors. Na-confine na ako dyan. Yung kwento ko doon sa video ko nung mga nakaraan, na-confine na ako dyan. Okay yung facilities nila, as in talaga. Tapos yung mga nurses sobrang babait. Ikaw din mamimili ng meal mo. So hapon pa lang mamimili ka na ng breakfast mo, may mga options. Tapos paghatid sa iyo ng breakfast, may another sheet para sa lunch naman, mamimili ka doon. Kaya pagkuha nila nung mga napagkainan mo, nakuha na din nila yung pagkain na gusto mong kainin. Tapos yun yung makakain mo, lunch. Ganon din pag supper, ikaw din mamimili ng pagkain mo. Dito na tayo tatawid, pakabila. So, kailangan natin bumaba ng bike natin. Here. Hi. Ayan, hindi kaya maglakad. Actually, bala ko sana maglakad, kaso si tatay sumakay ng bike niya eh. Kaya sumakay na din ako. So yun yung QEH. Battery check. Meron pa. So ayan, ewan ko kung nakikita nyo, meron tubig dito sa kaliwa ko. Pag tumawid ka dyan, yung kabilang side na yan, Stratford na yan. Actually may bridge dun sa unahan para makarating ka ng Stratford. Ibang city na siya. So
So ngayon tayo, nandito tayo sa Charlottetown. Pag tumawid tayo doon sa kabilang side, Stratford. Ayan. Tapos dito sa kanan ko, makikita nyo yung may puting wall na yon dito. Diyan nagtatrabaho si Len, si Mrs. sa True North. Ayan, diyan siya nagtatrabaho. Itong nasa unahan natin, parang galing pa to ng ospital ah. Naka-gown pa eh. Naka-gown pa siya eh. Oo. Ang napansin ko dito sa hospital sa QEH, yung mga pasyente pwedeng lumabas. Yun yung mga nakikita ko. Siguro dahil hindi sila nag-worry na hindi magbabayad or something, kasi libre naman kasi talaga lahat eh, walang babayaran. Kaya siguro okay lang na lumabas yung mga pasyente. Tapos ito sa unahan naman natin, yan yung Access PEI. Mamaya tuturo ko pag malapit na tayo. Clear. Clear. Ito yung Access PEI. So isang diretso lang siya mula QEH, mula sa amin, diretso lang. Ito, yan yung Access PEI sa kanan ko. Diyan kumukuha ng driver's license, and sila din nagpa-process ng health card, health PEI. Ayan, merong bus na dumadaan dito. Dati wala eh, iba yung ruta nila. So ang baba mo kung pupunta ka ng Access PEI, dun sa kabilang side, tapos lalakarin mo papunta dito. Pero ngayon meron nang dumadaan dyan. So mayroon kami ditong Home Depot. Hindi pala, Metro Home pala. Though may Home Depot rin dito, malapit sa Walmart. Ayan. Tapos ito, Riverview Market. Hindi ko alam kung ano meron dyan. Hindi pa ako nakapasok dyan eh. Ay, meron nakalagay meats. Tapos dito kasi pag weekends, lalo na pag Sunday, bihira ang may open na store. Same dati nung nag-US ako. Pag weekends, maaga nagsasara yung mga establishments. Sarado yung mga talagang mall, hindi kagaya sa atin dyan sa Pinas. Parang kabayan natin yan ah. Tapos ito naman, teka, battery check, 10%. Itong nasa kanan ko, sa likod nitong truck na yan, Red Shores. Diyan naman ako nagtatrabaho. Ano siya, racetrack and casino. Monday to Friday ang pasok ko dyan. Ito Cavendish, isang malaking kumpanya dito yan sa PEI. Cavendish. Kala ko dati ano yan eh, saging, pabrika ng mga saging. Para marami din mga potato. So nakaka 20 minutes na tayo mula sa bahay hanggang dito sa may, papunta na tayo ng downtown eh. Dadaan muna tayo ng Holland College. Papakita ko sa inyo. Sarap magbike oh. Alas 2 ng hapon, may araw,
pero hindi siya draining, hindi siya nakakapagod, hindi tagaktak yung pawis. Sarap. Dito na tayo sa Park Street. Yan, tapos pupunta muna tayo ng Holland College. And then diretso tayo ng downtown. Nag-enjoy ba kayo? Ayan nyo, ililibot ko kayo dito sa Charlottetown ngayon, para if ever man praying, lahat kayo na nanonood nito makapunta rin sa Canada, kung hindi man sa PEI, di ba? Alam niyo na yung kung anong meron ditong mga makikita sa Charlottetown. Buti may dala akong extra battery ng GoPro. Ayan, City of Charlottetown. Welcome. Kita nyo ba yun? City of Charlottetown. Pero dito tayo. Ito sa kanan ko, Tim Hortons, tapos Wendy's. Sister company kasi yan, isa lang may-ari. So dito kami nagla-lunch madalas nung kaklase ko sa Wendy's. Nilalakad lang namin from Holland College hanggang dito sa Wendy's. Mahal kasi yung ano, yung pagkain sa cafeteria. Dito nga tayo daan sa gilid para safe. And battery check, it's 9%. Papalitan tayo ng battery dito sa unahan. Yan, dito sa kanan ko, dito ako nagpa-park pagpapasok sa school, pag wala na dun sa malapit. Teka, palit na tayo dito ng battery para dire-diretso yung pag-ikot natin mamaya. Okay, wait lang.